Daily trainer running shoes na X-Step na pwede natin gamitin sa speed workout at long run. Yung previous version nito ay gustong-gusto kong i-test dahil sa marami nagre-request kaso hindi tayo napagbigyan. Marami ako nababasang comment na solid daw itong ipangtakbo, itong X-Step 2000 km. At ang maganda doon, budget friendly lang ito. So ito ang X-Step 2000 km 3.0. So tara, pag-usapan natin kung ano ang meron dito sa latest version. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng X-Step para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa experience ko. Makakaasa kayo na tinest ko muna ito ng gusto para makagawa ko ng best and honest review. So bago natin to pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko, pasubscribe na rin ako. Wala namang bayad to, malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. So guys, yung upper nito ay wala akong nakitang details kung ano ang material. So pagbabasihan ko na lang kung ano yung mga nakikita ko dito sa upper. Yung upper nito guys, dito sa may bandang toe box ay breathable ang pagkatahi na parang nylon. Tingnan nyo guys. Tapos dito sa front ay double layer na malambot. Kapag tinitingnan ko guys, yung upper nito ay hindi naman makapal at hindi manipis yung telang ginamit nila. Sakto lang. Meron nakalagay dito na 2000 km 3.0. Dito naman sa kabila, X running. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacing hole. Tapos, medyo malalaki yung agwat ng butas ng lacing niya. Dito naman guys, sa tang niya ay sakto lang yung lapad. Medyo mahaba ng konti yung kanyang tang. May nakalagay na 2000 km. Then 3. Kapag tinitingnan ko guys, yung kanyang tang, para siyang mesh na breathable. Dito naman sa collar lining niya, malambot yung nararamdaman ko. Sakto lang yung kapal. Meron ako nararamdaman na heel counter, yung pa-curve. Para hindi basta-basta dudulas yung heel natin kapag tumatakbo tayo. Meron siyang hawakan para kapag isusuot natin yung ating sakong ay hindi tayo mahihirapan. At dito naman sa likod ng heel ay simple lang, plain. Kapag tinitingnan ko guys dito sa may bandang part, dito sa may toe box, hindi naman siya sobrang taas, hindi naman sobrang baba, sakto lang. Dito naman sa kabila guys, medyo mataas, malalim. So possible ito na pwede ito sa medyo malapad na paa at matabang paa. Nakikita nyo guys itong TPU na to. Makinis siya, matigas. Meron dito sa kabila, matigas, makinis din. Meron din dito sa outsole sa gitna, matigas din siya. Yung tatlo na yan ay connected sa bawat isa. Nga pala guys, yung TPU nito, yung design niya ay pa-curve. Ginawa yan para maging stable itong sapatos. Yung midsole naman ito guys ay full-length supercritical foaming ACE ng X-Step na merong 70% rebound at 13% lighter than previous version. Yung kapal ng forefoot nito ay 19.5 mm and then dito sa heel ay 27 mm. So meron itong 7.5 mm drop. Yung rubber outsole naman ito guys ay CPU material na merong wear resistant of more than 2000 km. Totoo kaya yon? Kung maka 800 km to 1000 km ako dito natakbo at hindi pa napupudpod yung rubber outsole nito, sulit na ako doon. Sa mga nakagamit ng previous version nito, nakailang km kayo bago napudpod yung rubber outsole nito? Pa-comment naman guys. At meron grip at non-slip properties yung rubber outsole nito na pwede mong gamitin sa wet and dry surface and in complex road condition. So tingnan natin guys ang insole nito. Kulay orange na may nakalagay na soft pad light. May mga butas para sa pagiging breathable. Medyo makapal siya. Tapos naka-emboss. Dito naman sa heel, pa-curve. Tapos yung likod ng heel, may naka-emboss din. May support sa arch. At dito naman ay soft yung nararamdaman ko. So tingnan natin guys kung ilang grams ito sa size ko. So ito guys ay 223 grams sa size ko. So magaan itong sapatos na ito.
Nga pala guys, itong powerful niyang rubber outsole ay merong kapal na 3mm. Papakita ko sa inyo kung gaano ito kakapal. Tingnan nyo guys. Hindi ko pa to guys natatakbo. So balikan nyo itong part ng video to para makita nyo kung mabilis ba siyang mapudpod. Dahil ipapakita ko rin pagkatapos kung tumakbo yung rubber outsole nito. Dito sa part na to guys. Tingnan nyo. Dito sa kabila. Ayan. So tara, subukan na natin to sa pagtakbo. km run, oras 1 hour and 34 minutes, average pace 6 minutes and 15 seconds, max pace 3 minutes and 36 seconds, average SR 148 BPM. Sa tingin ko pwede ito sa medyo malapad na paa, medyo matabang paa at normal na lapad na paa. Nung naglalakad na ako, medyo firm yung nararamdaman ko dito, parang matigas yung midsole. Wala akong nararamdamang bounce. Nung tumakbo na ako, medyo matigas pa rin yung nararamdaman ko sa midsole nito. Pagdating ko sa 5 km, ayun na. Doon ko naramdaman yung malambot na midsole. Hindi super lambot, sakto lang. So, ibig sabihin nito, kailangan yung i-brake nito para maging okay ito sa paa nyo. Medyo responsive yung midsole nito, hindi siya ganun kalakas. Tamang-tama lang sa non-carbon plated shoe. Napaka-stable din ito kasi hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko kapag tumatakbo ako. Nakatulong yung nilagay nilang TPU dito. Hindi ko rin nararamdaman na dumudulas yung heel ko dito sa heel counter niya. Nakalock. Overall, secure yung nararamdaman ko sa upper layer nito. Sinubukan kong itakbo ito ng mabilis na pace para malaman ko kung pwede ito gamitin sa speed workout. Yes, pwede ito gamitin sa speed workout kasi meron siyang enough bounce, enough response sa mabilis na pace. At bukod doon, hindi nawala yung pagiging stable nito sa mabilis na pace. Sinubukan kong idaan ito sa basang kalsada para malaman ko kung makapit ba yung rubber outsole nito. Maayos yung grip. Yes, maayos yung grip, hindi ko nararamdaman na dumudulas ito. Yung strike pattern naman ito ay pwede sa forefoot strike, midfoot strike at heel striker. Sa 15 km na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman yung midsole nito na dumadapa na. Yung wala ng bounce, wala ng response. Lumulubog na yung paa ko sa midsole nito, hindi ko naman nararamdaman yon. Sa tingin ko, 21 km patas ang kaya nitong itakbo. At ito naman guys, yung rubber outsole niya pagkatapos kong tumakbo. Tingnan nyo guys yung kapal. Makapal pa rin siya. Tingnan nyo, dito sa gilid, dahil supination ako, walang gas-gas. Dito sa heel, tingnan nyo guys, walang gas-gas. Nandyan pa rin yung mga pattern. Tingnan nyo dito sa kabila, makapal pa rin. So, durable yung rubber outsole nito. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito ay true to size. Pagbasihan nyo yung US sizing. Sa ngayon, ang presyo nitong sapatos na ito ay nasa 2,000 plus. Kung interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at run safe.